less than 1% lang yung sinagot. At ang iba pa dyan, ang laki na nang na-contribute nila sa PhilHealth. Yung ginawa kong halimbawa kanina, 10 million yung hospital billing niya sa dalawang pagkakataon. Ang na-avail lang niya sa PhilHealth is 57,000. Pero ang nakaltas sa kanyang sahod is about 200,000 already. Namatay na yung pasyente, hindi pa niya napakinabangan, nalugi pa siya sa kanyang binayad. Nagtipid, Mr. Chair eh. Ang nangyari po noon, nung panahon ni Mr. Ledesma, parang ipinagmamalaki na malaki po ang kanilang savings. Hindi po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ng Pilipino. Itaas po yung support value namin, 200% na po ng ward. Yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? During my proclamation speech as a re-elected senator, I said that with all sincerity, we will continue to push for pro-poor programs and laws, especially on health. Health is wealth. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan po ay napakahalaga. At mahirap pong maging mahirap magkasakit. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayang Pilipino. Sa mga nakaraang pagdinig, naging puspusan ng kumiting ito. In fact, 14th hearing na po ito kasama yung HEA and about PhilHealth. Naputol lang po ito ng panahon ng campaign period due to availability ng ating mga resource persons. At tuloy-tuloy ang kumiting ito sa pagsusuri ng mga programa at serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. As promised, we will continue and we continue this hearing in pursuit of our goal to make health services more responsive, efficient, and truly accessible to the Filipino people. As part of the oversight function of this committee, patuloy nating babantayan ang PhilHealth upang masiguro na matutupad ang kanilang ipinangako sa ating mga kababayan. In fact, during budget deliberation, budget hearing, and before we approve, pumirma po sila ng commitment along with the DOH sa kanilang mga pinangakong reforma. Yung mga pulisiyang napakatagal na dapat baguhin ay kanilang ipinangako na gagawin po nila. At ngayong taong ito, tuloy-tuloy po yan. At yan po ay patuloy nating babantayan. With the recent oral arguments held by the Supreme Court on the PhilHealth Fund transfer, several observations noted by the justices were this very same issues we uncovered in our hearings before the Supreme Court proceedings. Yun po yung pinag-usapan natin dito. In fact, paulit-ulit nating tinalakayan dito. At yun rin po yung napag-usapan doon sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court at nabigyan po ito ng pagtugon. Ito pong excess funds na inyong tinigil muna. Matagal ko na pong sinasabi kung ginastos nyo ng PhilHealth ang pondo ninyo noon para sa mga pasyente, wala sana kayong sobrang pondo na ibinalik sa National Treasury. Kung ginamit nyo po ang pondo to expand benefit packages and increase case rates, ilang pasyente na po ang nasalbar, ilang buhay po ang inyong nasalbar dito sa mga pondong ito. Sa oral arguments, one of the good justices manifested that PhilHealth only covered 50% of his almost 7 million hospital bill. That is less than 1% lang po ang sinagot ng PhilHealth. Another justice pointed out that PhilHealth has prioritized investments over program benefits and reminded that funds appropriated for PhilHealth should be exclusively used for PhilHealth purposes. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its project. Matagal ko na rin pong let me repeat. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its budget.
At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Insurance po ang PhilHealth na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo ay nagkakasakit. Marami pong mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Yung iba po hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. Sa totoo lang, sa ngayon, 28 million out of 115 million Filipinos ay nakapagrehistro sa konsulta program ng PhilHealth. That is less than 1/4 pa rin po. At maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth at kasama na po dito itong Senate Bill 2983 which mandates PhilHealth to issue proof of identification to its members. Kayo na pong bahala, PhilHealth, kung gawin yung i-tie up nyo with the national ID, okay lang sa akin, or you may issue an ID na mura lang po, hindi kailangan mahal. I-laminate nyo lang. Ang importante, meron pong ipapakita yung pasyente sa ospital na proof na miyembro sila ng PhilHealth para hindi sila matakot magpa-check up. Matagal na natin itong isinusulong. Tingnan nyo po, may buntis po sa Cavite, sa Cebu. Mga anak, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Namatay po yung mag-ina. Kung alam lang nila na tutulungan sila ng PhilHealth sa pagpapa-hospital, hindi po sana nangyari yon. I share the same sentiments of our justices. In fact, meron pong provincial health officer ng Camarines Norte na admit siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, another 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, that is less than 1%. Since tinaasan nyo na po ng 50% ang inyong case rates, magkano lang po yun? 28,000. A total of 85 to 86,000 out of 10 million. Less than 1% pa rin po. Kulang pa rin po. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury habang naghihirap pa yung mga kababayan natin. Gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami pong sakit. I share the same sentiments of our justices. Paulit-ulit na nating sinabi yan dito sa nakaraang hearings. Sa isang interview, sinabi po ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hindi talaga kayang sagutin ng PhilHealth ang buong hospital bill ng pasyente. Totoo naman po, aminado po ang ating presidente na kulang talaga, hindi kayang sagutin. Kung hindi nyo kayang sagutin, bakit nyo binalik yung inyong tinatawag na excess funds? Hindi excess funds yun. Magagamit yun sa mga pasyente. Nagkataon lang po na during the time of former President Emmanuel Ledesma po yun. Puro promise rin po yun dito. Nakakalungkot po habang naghihingalo yung mga pasyente, naghihirap yung mga pasyente, sobra-sobra yung pondo ninyo, binalik pa sa National Treasury. Marami pong paggagamitan. Maraming buhay po masisave. Since PhilHealth has excess funds in billions of pesos, we continue to fight for the passage of Senate Bill 2620, which seeks to reduce premium contributions. Andito po yung ating author at principal sponsor, si Senator JB mamaya. Simple lang po ito. Ako po'y patuloy natin isusulong. Sana po'y maging batas po ito. Sana po wag kayong kumontra dito. I think kumukontra po ang mga finance manager natin na wag po bawasan yung premium contribution. Dapat pong bawasan. Kung kahit magkano, bawasan niyo po ang premium contribution. Hindi po maintindihan ng mga kababayan natin. Sinuli niyo nga yung pondo sa National Treasury. Ibig sabihin, sobra yung pondo ninyo. Sabi niyo, sobra yung pondo niyo. Pero sa totoo, hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga hospital. Kung taasan niyo po ang benepisyo ninyo, dagdagan niyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin, hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na yan. Ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Sa totoo lang po, tama yung sinasabi ng mga ibang nagko-comment dyan, ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law.
Buti na lang may malasakit center na meron silang matatakbuhan kahit papaano mababawasan yung problema nila sa pagpapa-hospital. Totoo naman po yun. Kung malaki po ang benepisyo ng PhilHealth, kung ibinalik nyo po ang pondo ng PhilHealth sa mga kababayan natin, mas mababawasan po ang kalbaryo ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Buti na lang po, naisipan natin noon na itong malasakit center. Sa totoo lang, even before I became a senator, alam nyo bakit? Bakit ko naisipan yan noong 2018, 2017? Marami po, galing po kami sa lokal, galing kami sa baba, alam namin yung problema sa baba. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng provincial capital. Hihingi po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balanse pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO, madaling araw, alas 5, hihingi ng tulong, bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Miyerkules po, pupunta yan ng DOH, bibigyan po ng tulong, 10,000, nakaipon na siya ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD, magmamakaawa pa para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000, nakaipon siya ng 40,000. Finally, ang PhilHealth, babawasan. Magkano? 5,000? 45,000. May balanse pa yan. 42,000. Isasangla yung Carabao, ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas ng ospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. Bakit magmamakaawa ang Pilipino? Pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan at wala pong pinipili. Kaya naisipan natin ito noong 2018 sa Cebu. Sinubukan natin sa Vicente Soto. Inilagay natin sa isang kwarto ng hospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD para tumulong po sa mga pasyente. At walang dapat piliin. Karapatan po ng Pilipino yan. Karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po yung Malasakit Center. When I became a senator noong 2019, isinabatas po natin ito. One-stop shop lang po siya. Napakasimple po na konsepto. Naisipan natin ito para sa mga kababayan natin at dapat walang pinipili ito. Pera nyo po yan, mga kababayan ko. Karapatan nyo po yan. Ang importante lang dito, ang tulong ng mga ahensya, tulong ng PhilHealth, tulong ng PCSO, tulong ng DSWD at tulong ng DOH. Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Balik nyo po sa Pilipino. Hindi natin pera yan. Hindi nyo pera yan. Pera ng Pilipino yan. Karapatan yan. Lalong-lalo na yung mga mahirap. Unfortunately, dito sa nangyari ngayon, marami pong nagmamakaawa pa, humingi ng tulong sa mga MAIFIP program. Kailangan pa nilang lumapit at humingi ng tulong sa mga politiko. Pera naman ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa Pilipino. Napakalaga po itong tinatalakay natin dito about PhilHealth. Kasi pag tumaas yung inyong case rates, inyong coverage, expanded yung benefit packages nyo, mas mababawasan yung problema at hindi na magmamakaawa ang Pilipino. Ayun, yan po ang nakakalungkot at patuloy kong babantayan po itong PhilHealth sa ngayon at hindi po ako titigil para sa Pilipino. Unfortunately, we receive information that the Department of Finance does not agree with the reduction of premium rates. Paano nyo po ito ipapaliwanag sa ating mga karaniwang manggagawa? Kaltas po ito sa sweldo natin. Bawat sentimo, bawat piso, napakahalaga po ito. Kaya po, sana isinusulong namin ni Senator JB at makasamahan natin na babaan po yung premium contribution. Kaya po tayo merong pinasang batas dito. Sana po wag kayong kumontra. Kahit konti, mabawasan po muna yung premium contribution. Dahil nga, sabi nyo, sobra yung pondo ninyo. Malaking bagay. Kaltas sa pawis natin yan eh. Wala kaming magagawa kung kukontra po ang Department of Finance reduction ng premium contribution. But sana
PhilHealth, pinaglaban nyo. And even yung former president, CEO ninyo, si Mr. Ledesma, Mr. Boy Promise, he promised, sabi niya, he will recommend to the executive department na babawasan yung premium contribution. At ngayon, isinabatas natin, may bill tayo rito. Sana suportahan nyo naman po. Hindi naman siguro mababawasan ang inyong serbisyo dito dahil malaking bagay po ito sa mga kababayan natin. Ang layo pa po ng full implementation ng UHC. Sabi ko nga, lessons learned tayo dito sa PhilHealth na kaysa patulugin ang pondo, ibalik nyo na lang po sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo. Kung utos po ng Korte Suprema na ibalik ang inilipat na pondo, dapat wag ninyo itong sayangin at gastusin nyo po ito para sa mga pasyente. Tandaan nyo po, pera po ng taong bayan. You must act with an extreme sense of urgency dahil buhay po ang nakataya dito. Why I laud PhilHealth for delivering most of its commitments, including, salamat no, including the 50% increase in case rates. This may not be enough. Sabi ko nga kanina, 50% ng 57,000, 85,000 pa rin, less than 1% ng 10 million kung sakali yung tinutukoy nating kaso na tinasan nyo ng 50%. Recently, it was reported with the rising cost of medical supplies. So kahit taasan nyo po ang inyong case rates, a majority of private hospitals have begun implementing a 15% increase in hospitalization rates. Kaya naman dapat pag-aralan ng PhilHealth kung paano po kayo makakasabay ang inyong mga benepisyo sa actual hospitalization cost. We also urge PhilHealth to look into other packages that must be developed and enhanced. Ang dami pong sakit na dapat ninyong pagtuunan ng pansin, like mental health packages, considering that according to a recent study, mental health of Filipinos worsened in 2024. It is important to ensure that all members are informed of the benefits they are entitled to. Even more important is letting Filipinos know that they are members of PhilHealth. Kaya patuloy nating isusulong yung sana po yung inyong ID na i-issue po before matapos ang taon. Matuloy po itong inyong ipinangako na magtuloy-tuloy inyong pag-issue ng identification or ID para alam ng mga kababayan natin na membro po sila ng PhilHealth. Sa ilalim ng UHC or Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay membro ng PhilHealth, kaya importante na malaman ng mga Pilipino ang kanilang benepisyo. Napaka-importante po yung benepisyo alam ng mga kababayan natin para kampante po sila at hindi sila matakot magpa-hospital o magpa-check up man lang. During the previous hearing, PhilHealth reported that only 28 points or almost 28 million out of 115 million Filipinos registered in the Consulta program. Malaking tulong po kung may pinanghahawakan nga po sila na proof na miyembro po sila ng PhilHealth o nakapag-rehistro na po sila sa e-Consulta program. Andyan naman po yung mga pasilidad ng DOH, yung mga HPEP na pinapatayo, pwede nyo naman pong i-tie up yan sa inyong e-Consulta program. Andyan rin po yung mga bukas program ng DOH. Sana po yung mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan through e-Consulta. Ang mahalaga po maging panatag ang ating mga kababayan na tuwing sila po ay magpapa-hospital, andyan dyan po ang PhilHealth na kanilang masasandalan. For this reason, I filed Senate Bill 2983 mandating PhilHealth to provide its members with proof of identification or ID. Kahit anong ID po. Murang ID, importante po. Meron lang po silang maipakita or even tie up with the national ID system. We will also continue to discuss in this hearing the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Part of this effort is the Malasakit Centers. We started it in 2018 at naging batas po ito noong 2019. It's a one-stop shop para po ito sa Pilipino. We have also another issue. The Philippine Hospitals Association of the Philippines has expressed worries following the delayed payments under the medical assistance to indigent
and financially incapacitated patients or MAIFI program. After some politicians sponsoring medical assistance were voted out of office after the 2025 elections. Maaaring sagutin niyo po ito na marami pong mga delayed payments. Bakit, ano bang rason ninyo? Anong delays tapos ng eleksyon? Kailangan ba bang matapos ang eleksyon bago sila mabayaran? Bakit kailangan haluan ng politika ang pagtulong sa ating mga kababayan? Paalala ko lang po sa DOH na wag po gamitin ang medical assistance sa politika. Dahil karapatan po yan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Marami ding private hospitals ang nagrereklamo dahil wala pa raw pong pondo binababa at binabayad sa kanila under the MAIFIP program. Sa DBM, maaring sagutin nyo po ito. Baka mamaya magtuturuan na naman kayo, parang ping-pong na naman itong sagutan natin. DBM, DOH, hindi pa nag-issue ng SARO, hindi pa nag-issue ng NSA. Ano ba yan? Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan yan. Alam ko hindi mo masasagot na baka nasa yung mga higher officials po ang makakasagot niyan. Pero pakibulong na lang po sa kanila, sa mga boss ninyo. Sabi niyo, sir, ma'am, hindi niyo naman pera yan. Bayaran niyo na yung mga utang ninyo at para makinabang naman yung mga pasyente natin, mga kababayang mahirap. We also committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Maraming salamat po sa DBM, in fairness, at sa DOH. Last year, after 13 hearings, finally, nabayaran po ng yung 27 billion yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Services rendered po yan, pinagpawisan po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila. Ibigay po what is due. At habang nandirito pa rin sila, hindi sila nakontento. Gaya na sinabi ni Yusek Bravo, nainganyo sila eh. Na-encourage sila to submit more appeals or claims. Kung totoo naman, bakit hindi nyo bayaran? Kaya I'm appealing to DBM. Kaysa unahin nyo yung mga unprogrammed funds, projects, na alam naman nating hindi ang mga mahirap ang makikinabang. Unahin yung bayaran yung mga appeals ng health emergency allowances. Yung mga health workers natin na nagsakripisyo at nakipagpatayan sa atin ng panahon ng pandemya. Kung totoo naman na talagang pinaghirapan nila at pinagtrabahuan nila, sana gawan niya po ito ng paraan. I'm appealing once again. This is the 14th hearing about the HIA dito po sa Committee on Health. Nananawagan po ako kung may savings kayo, meron kayong pwedeng pagkukunan. Alam kong kaya nyo ang gawan ng paraan yon. Basta importante, legally, meron pong basis. Ay dapat pong bayaran ito. Kung may talagang gustuhin, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Kaya nananawagan po muli ako sa DBM, sa DOH, na gawan niyo po ito ng paraan. Kaya po tayo naririto ngayon. We would also like to be updated regarding the reports of recent spike in COVID-19 cases in Southeast Asia and the reported increase in monkeypox cases. Additionally, the DOH recorded 426 deaths in 2024 due to rabies. Ito po yung gusto rin pong pag-uusapan ni Senator Raffy Tulfo. For 2025, the agency has recorded 55 rabies cases from January 1 to March 1. I have previously raised my concern on this and strongly urged the DOH to intensify its anti-rabies efforts, particularly its vaccination campaign across the country. Would also like to discuss this further in our hearing today.
Ito pong monkeypox, dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan kung paano ba tayo maaring mahawa at paano natin ito mapipigilan. Huwag natin antayin na kumalat po ito. Alam naman natin na minsan nagiging kumpiyansa tayo, pero kung mapipigilan natin sa lalong madaling panahon, ay huwag po itong kumalat at huwag na po umabot sana sa isang pandemya muli. Lessons learned po tayo. Dapat po unahin natin parati ang prevention. Lastly, ito pong napaka-importante rin po itong Virology Institute and the Center for Disease Control that would strengthen research and development on potential disease-causing agents and medical surveillance. Yun po ang pinag-uusapan rin po na naging prioridad po ng administration ngayon. Ito pong Virology or Virology Institute. Lastly, the committee would also like to be updated on the state of our healthcare facilities, on the status of our efforts to further improve it. Ito pong mga HPEP po natin, yung inyong mga proyekto na sana po hindi maging white elephant. Please make it operational as soon as possible. Let me repeat, pera po ng taong bayan yan. Dapat po mapakinabangan ng ating mga kababayan. Again, magtulungan lang po tayo bilang chairman ng Committee on Health, magtulungan po tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating pasyente. The hopeless, the helpless, at yung mga kababayan nating walang malalapitan. Maraming salamat po sa inyong presensya. For an orderly discussion, unahin po natin itong PhilHealth. And then before that, I would like to acknowledge Senator Raffy. Do you have any opening statement po? Yes, Mr. Chair, dalawang issue. Actually, tatlo. Una, PhilHealth, and then DOH. And then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. But first, like you said, kanina sa PhilHealth, I really share your sentiments to the fact na dapat taasan yung coverage ng PhilHealth para sa mga mahirap. Kasi nga I have experienced that na yung mga mahirap na kababayan, in fact, first that experience, pumunta ako sa San Lazaro Hospital recently at tinatanong ko, bakit merong cashier dito? This is supposed to be a public hospital kasi meron daw certain mga services, supplies na hindi kino-cover ng PhilHealth. So sabi ko nga, bakit hindi i-cover ng PhilHealth lahat? So ano mangyari doon sa hindi kino-cover ng PhilHealth? Yun nga po yung sinasabi nyo, Mr. Chair. Pupunta sa politiko, pupunta sa PCSO, pupunta sa malasakit, sa DSWD, dapat hindi na. Kung akong tatanungin, Mr. Chair, dapat hindi na yung mga GL na yan, dapat kakansilin na yan. Kasi, bakit kailangang mamigay ang politiko ng ayuda na galing sa gobyerno para pampagamot ng mga mahirap ng kababayan when in fact, kaya naman gawin ng gobyerno yon, ba't kinakailangan idampa sa politiko? Kaya nakakatok sa pinto itong mga mahirap ng kababayan, like you said, Mr. Chair, para lamang bayaran yung copay nila. And it happens all the time. In fact, sa data ko, more than 2,000 na ang lumapit sa aking opisina since January 2025 dahil meron silang balanse sa kanilang bill sa ospital. It's either yung kanilang kamag-anak ay hindi makalabas o dili kaya yung bangkay ng kanilang kamag-anak ayaw i-release. Bakit hindi kinover ng PhilHealth? So if you allow me, Mr. Chair, pwede ba akong magtanong sa PhilHealth? Go ahead. Before they make their updates and presentation. Go ahead po. Okay. PhilHealth, meron kayong 866 accredited animal bite center. Am I right? 866. Yes po. At ang benefit package para sa animal bite, anti-rabies, is 5,000 lang, tama? Or up to 6,000?
5,000. 5,850 po, Your Honor. Do you think that's enough? Tama na ba yan? Sapat na. Limitan po sa mga bakuna po para sa kagat ng aso at saka pusa po ay nagkakahalaga ng mga 2,500 to 3,000. Yun po ang kalimitan pong mga kasong na-encounter. Kaya ko tinanong po yan kasi pag pumunta ka sa mga animal bite center sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang kino-cover nga lang 5,000 to 6,000. Ang charge is 20,000. So may balanse pang 15,000 yung pasyente. Ano gagawin niya ng pasyente? Di pupunta pa siya sa mga politiko tulad na banggit ko. Bakit di niya taasan yung coverage niyo? From 5,000, pwede siguro gawing 15,000. At least malapit-lapit sa katotohanan, and then yung natitirang 5,000 kung 20,000 yung singil ng clinic na yon, at least i-write off na lang yung 5,000. Kaysa sa 5,000 yung benefit na babayaran mo against 20,000, so may 50,000 balance, medyo masakit nga dun sa ospital yon o sa center. So taasan niyo po yung coverage. Can you do that? Para nang sa gayon, wala na pong mamamatay na mga tao dahil sa animal bites. Kasi kadalasan, yung mortality na mamatay, natatakot sila magpa-injection dahil wala silang pera. If I may, Your Honor po. Yes, sir. Sige po, kasi po yung pinagbabasihan po namin ng coverage, kinukuha po namin yung datos sa mga hospital at mga provider at parang kinukuha po namin yung average. Siguro po ay natataon na ripasuhin po muli namin yung aming mga datos. Exactly. Thank you, sir. So also, kausapin niyo rin po yung mga hospital na binigyan ng accreditation na ito, tinaasan namin yung benefit package. Dapat yung balanse, kung meron man, i-write off niya na lang. Huwag niya singil sa pasyente. So therefore, wala na dapat masisingil sa pasyente. Full pay. Yes, Your Honor. Actually po, nung una ko pong pag-upo, kinausap ko na po yung Private Hospital Association of the Philippines at ang Philippine Hospital Association. At may pagpupulong pa po kaming gagawin. Para nga po, yung pong aming coverage, lalo na po nga dun sa mga ward accommodation, ay magawa na negotiated na halos wala nang ilabas na out of pocket yung ating pasyente. Dalawang tanong na lamang po. Sabi kanina ni Chairman, merong balanse, pag nagkakaroon ng balanse sa ospital, lumalapit sa mga politiko, bakit, since it's a universal healthcare, bakit hindi lang sagutin ng PhilHealth lahat ng bill ng mga mahirap nating kababayan? Ba't pinapagod pa yung mga mahirap natin mga kababayan, mga pasyente na umikot, kumbaga around the world, after sa PhilHealth, pupunta sa DSWD. After malasakit, kuminsan pupunta sa PCSO, punta sa PAGCOR, punta kay Mayor, punta kay Congressman, punta kay Senator, etc. etc. Ba't ganun? Pwede bang gawin niyo ng paraan na i-cover na lang lahat, makipag MOA kayo sa mga ospital na accredited, na kapag may babayaran namin, tulad sinabi ko sa animal bites, malapit sa katotohanan, ilapit-lapit namin, pero dapat write off na after that yung balanse, nang sa gayon, hindi na kailangan pa lumapit sa mga politiko, tulad nga sinabi ni Chairman, ang mga mahirap na kababayan. Is that feasible? Senator Raffy, if I may interrupt lang. Tama po si Senator Raffy kanina. Kung mas mataas yung inyong coverage sa mga pasyente, hindi na sila kailangan makaawa pang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example po, yung Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Hindi naman siya may sariling pondo, hindi po. Ang Malasakit Center is a one-stop shop. Kumbaga, sa isang kwarto, andyan dyan po yung PhilHealth, andyan dyan po si DOH, andyan po si DSWD, andyan po si PCSO. Mag-aambag-ambag lang po sila para tumulong sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung hospital billing, hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Kung covered po ng PhilHealth yung kanilang
Hospital. So napakahalaga po ng PhilHealth dito. Sa totoo lang, wala talaga kayong excess funds. Kasi kung ginamit nyo po ang inyong pondo, itaasan yung coverage, increase case rates, expand benefit packages, mas mababawasan yung problema ng mga pasyente. And Senator Raffy is right na dapat taasan nyo pa yung coverage na hindi na nila kailangan magmakaawa dahil karapatan po yan ng bawat Pilipino. At sa totoo lang, napakalayo pa natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga nagko-comment na ang layo pa nga natin sa full implementation ng universal healthcare. Nakakainggit po sa ibang bansa, doon libre. Tayo, hindi libre dito lahat. Kailangan mo magmakaawa. Pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa mabilis na paraan. Magtulungan po tayo dito. Whether dumaan kayo sa Malasakit Center, karapatan nyo naman po yan. Batas naman po yan. Karapatan nyo yan. Or hindi kayo dumaan, diretso na kayo. May mga hospital naman na walang Malasakit Center. Kung taasan nyo lang po ang inyong PhilHealth coverage, increase case rates, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. Kukunti lang naman ang may Malasakit Center na hospital. That is 167. Ilan bang hospital natin sa buong Pilipinas? Libo-libo. Kung tinaasan ng coverage ng PhilHealth, mas kampante tayo, yung mga mahirap nating kababayan, magpa-check up at magpa-hospital. Ilang buhay ang masasalbar ninyo. Dapat po'y talagang napakahalaga po rito. Lalong-lalo na po ang PhilHealth at ang DOH to work together. Napaka-importante po nito. At nandito po ang ating principal sponsor ng Universal Healthcare Law na ang layunin po niya ay talagang mapaibsan, no? Mabawasan yung problema ng kababayan nating mahirap, yung mga pasyente po. At magiging malaking parte po ang PhilHealth dyan sa mga susunod pang taon. Kaya kami bilang mambabatas, sinusuportahan po namin ang PhilHealth dito. We support you, we support your budget para gamitin niyo po sa tama at mapakinabangan po ng mga pasyente. Mr. Chair, may I continue? Go ahead, Thank you, Senator. sir. Okay, pumunta naman tayo dun sa mga healthcare provider. Meron din ako natatanggap na reklamo mula sa mga hospitals, mga doctors na hindi nababayaran yung mga claims na pinala na sa PhilHealth. At the last time I attended a hearing pertaining to PhilHealth tungkol dun sa mga hindi nababayaran ng mga bills, meron ata kayong 4 na third-party HITPIC. And I suggested that time na gawin na lang isa at dapat gawing electronic. Kasi bakit isa? Para uniform yung pag-submission ng bill at mas mabilis. Kasi kung 4, meron yung isa dyan mabilis, meron isa dyan mabagal, meron isa dyan pabalik-balikin ng yung bill, babalik ulit sa doktor kasi kulang pa ng mga dokumento, etc. etc. Ano po nangyari doon, Dr. Mercado? Sir? Salamat po, Your Honor. Doon po sa mga past due, naglabas po kami agaran nung pagka talaga po sa akin nung flexibility claims payment. Doon po sa mga hindi po nabayaran dahil po naglapse yung 60-day payment, 60-day period. Umabot po yun ng amount 8.8 billion. Inuumpisahan na po namin i-process. Hanggang September po yun na binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga hospital na mag-file. Doon po sa third-party provider nung mag-i-claim so paglo-load po ng kanilang claims para po pumasok sa sistema namin. Ang sineset po namin ay standards at sinecertify po namin yung kada provider. Pero ang option po kung sino po yung kukuha ng provider ay nandun po talaga sa facility po kasi may iba po gusto nila sila po ang mag-code. Hindi Iba po. na may ano. Hindi po. Kahit saan bansa ka pumunta, isa lang yung service provider, isa lang yung third-party service provider. Bakit ginawa yung 4? Kasi may mga kumikita dyan dahil sa kontrata. Nakakalito po sir pag 4. Only here in the Philippines na ang dami mga HITPIC or third-party HITPIC provider kung tawagin. Pumunta ka sa ibang bansa, sa Europe, sa US, isa lang. Alam mo sa California, isa lang. Bakit po sa atin dami?
Medicaid sa US, isa lang ang nagpo-process ng bill. Bakit sa atin marami? Kaya nga nagkakalito-lituan dyan, sir, eh. Kasi meron yung provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng serbisyo ng doktor, ospital. Meron dyan pabalik-balikin yung pag-submit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, 5 o 5? O baka ngayon in-increase nyo, ginawa nyo siguro ngayon 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagdi-develop ng kanilang sarili, higit po ng 4 yon. Higit Kasi apat. po yung mga hospital mismo ang nagde-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero Hindi, sir, eh. So during the last meeting, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa HITPIC provider. Depende sa standard ng HITPIC provider. Kaya nga, bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills, regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi po pang kalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kanselahin yung kontrata nung iba? Dahil meron mawawala ng kita? Sa palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po standard kasi yun po ay dinevelop ng No, sir, DG. Yun po ang titingnan po namin na Process po platform ng po. claims. Yes po. Oh, Yun po 90 yung days na sabi ko, yung HITPIC yun, di ba? Ang tawag doon sa inyo? yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back end po sa amin eh. O kaya nga, so bakit kailangan pang napakarami? Sige po at pag-aaralan po namin na yun nga nakasaad naman po sa UHC na with DOH magde-develop po kami nung sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Yes Very po. good. So, yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? Yung pong I think parte po nun yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina. Yung natitira po ay unti-unti na rin po naming bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso nun pinapaigsi na po namin. Pero yung going forward po prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH. Sir, Sabi ko mamaya na lang, meron pa sana ang question. Okay, DOH, go ahead po. Pero DOH yun, Mr. Okay. Chair. So, Senator PhilHealth muna. JV, salamat Senator Rafi. Do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Gandang hapon po sa inyo lahat. First of all, I'd like to thank our Chairman Committee of Health, Senator Bongo, for always being on top of the situation, no? Especially in the implementation of the UHC and other health-related programs and issues. Next week, by the way, for the information of our DOH family and PhilHealth, we will be already scheduling the bicameral conference committee on the universal healthcare amendments, which specifically, which was already mentioned. Nabanggit na po ni Senator Bongo kanina na isa po sa salient features or provisions or main provision is the adjustment of the rates, no? Because being the principal sponsor of this measure, nobody foresaw the pandemic coming, no? Kahit na medyo matagal yung pandemic, but I think some are still recovering.
So that's the reason why we need to adjust, no? Kaya nga I was hoping that DOF will be here, but anyway, they have already taken a position that if possible, status quo, Mr. Chair, no, gusto nila 5% at present, pero sa amin po, nag-agree kami ni Chairman na Senator Bongo na kahit ma-adjust natin ng konti, no, at least to allow our yung pong mga direct contributors o yung pong mga employees na talaga nagko-contribute dito na kahit paano naman makabawi-bawi muna, no, because some are still reeling from the pandemic. Anyway, we will be asking siguro sa PhilHealth later on. I asked the new president, Dr. Edwin Mercado, no? Kanina we were on the sidelines, and we welcome you. Sana po kami po ay we're very optimistic ni Senator Bongo that under your leadership, PhilHealth will have a different direction this time, no? Na just a reminder, PhilHealth, we are a public company, public service company. Hindi po tayo pribadong sektor na ang nangyari po kasi noon parang nagtipid, Mr. Chair, eh. Sa halip na yung pong pera gamitin para po itulong, no, which is what the universal healthcare intention is, para po yung out of pocket expense ng bawat Pilipino ay mapababa. Kumbaga kung hospital bill nila ay dapat nandyan ramdam ang PhilHealth. Ang nangyari po noon nung panahon ni Mr. Ledesma, parang ipinagmamalaki na malaki po ang kanilang savings. Hindi po tayo, paalala lang, hindi po tayo pribadong sektor na kinakailangan pagmamalaki nating savings. Matagal na rin po ako sa gobyerno, nag-local government kami. At kami po, basta po programa at pondo para po sa public services, inuubos dapat yan. Hindi natin dapat yan tinitipid. First of all, siguro Mr. Chair, ang tanong ko lang, nabanggit nyo kanina, yung case, ang lagi kasing sinasabi ng PhilHealth, no, na they cannot do anything about it. Kaya mababa yung participation sa bawat hospital billing. Minsan nakakalungkot, no? Papa-flash natin sa screen ang ibang example kung pwede, no? Napakababa po ng participation ng PhilHealth. Yan po ang kung pwede lang palakihan. For example po, ang billing po nila ay 178,000. Minsan po yung participation ng PhilHealth napaliit, no? Kung titignan niyo. And siguro confirm ko lang kay Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi kaupo nyo lang. Yung ibang ano rin yung billing pakita natin. Yung pong participation po ng PhilHealth, on the average, nasa 18% lang of the hospital billings. Average po. Siguro Dr. Mercado or siguro anybody from PhilHealth can confirm kung tama po ba na 18% ang average participation ng PhilHealth sa bawat hospital billing. If I may, Senator JV, I agree with you, no? Sinabi niya kanina na ang PhilHealth po ay hindi yan pribadong kumpanya. At aside from that, tandaan nyo lang po ito, PhilHealth. Ang PhilHealth po ay para sa health. Kaya nga po may health nakalagay dyan. At hindi po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ng Pilipino. Pangalawa, ito pong nabanggit ni Senator JV, sample lang po ito, buti na po, naka 18% pa. Yung ginawa kong halimbawa kanina, less than 1% po yung sinagot. So, there may be different cases ninyo, no? Sabi nyo nga, 9,000 case rates yan na inyong pinag-aaralan. So, maaaring dito, less than 1%, ito 18%. Pero yung punto po namin dito, ay sana, isagad nyo po para mas mabawasan ang problema ng ating mga pasyente. Yun naman po ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, na tumaas yung inyong sasagutin at mababawasan yung out-of-pocket expenditures ng mga pasyente. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Dahil bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi alam naman namin kaupo nyo lang. Pero ito po mga sample billing po nasa screen po. Total bill, for example, Mr. Chair, 270,000.
ang deduction medyo malaki pa nga ito, minsan 8,000 lang 32,000. So 12% po. And on the average, PhilHealth, ang kanila pong participation is about 18%. Just like to confirm that with PhilHealth. Tinitingnan ko po, Senator, thank you po dun sa katanungan po, Your Honor. Tinitingnan ko po yung PETSA, mukha pong 2024 po yung admission date at saka discharge date. Mula po kasi nung Enero, across the board po kami na 50% increase dun sa aming dagdag pong support value. Pero to go back to the ang habol po namin sa datos po namin na nakalagay dito ay itaas po yung support value namin 200% na po ng ward. Talaga pong i-cover namin yung ward. Yes, kasi yun po yung nakasaad sa ating Universal Healthcare Law po eh. Kaya yun po yung aming hinahabol. Pero yung pong mga nasa private po, talaga pong nakasaad din sa batas na may incremental pong mga out of pocket yan. Depende na po doon sa tinatawag na accommodation incremental expense ng mga hospital po. Pero Well, sa ngayon po, malayo pa, medyo hinahabol pa po namin yung 100% sa ward po. Well, first of all, Mr. Chair, that's a welcome development. Ano, pag-upo nyo, tinaas nyo na po. Magiging zero balance billing na, ibig sabihin, pag nasa ward ang target ho ng PhilHealth na wala nang babayaran. Yung mga indigents, PWDs, and senior citizens. No? Yan naman po ang intention po natin na lalo-lalo yung mamihirap na walang babayad kung pwedeng zero balance billing na wala na silang ilalabas ay yan po ang ating target. Ito po, isa pang sample, no? Sa private hospital, 1.5 million ang bill. Ang sinagot lang po ng PhilHealth, 10,700. So, 0.69% lang ho. No? So, may mga ganitong kaso, para lang po sa kaalaman ni Dr. Mercado, I know that you're just still new, but we are hoping. Ayan, alam ni Yan yung sinasabi ko, less than 1% lang yung sinagot. At ang iba pa dyan, ang laki na nang na-contribute nila sa PhilHealth. Yung ginawa kong halimbawa kanina, 10 million yung hospital billing niya sa dalawang pagkakataon. Ang na-avail lang niya sa PhilHealth is 57,000. Pero ang nakaltas sa kanyang sahod is about 200,000 already. Namatay na yung pasyente, hindi pa niya napakinabangan, nalugi pa siya sa kanyang binayad. Yun ang pwede niyong tingnan. Kasi kung insurance ito, kaya nga tayo nagbabayad ng insurance para insured tayo, kampante tayo, na mabalik sa atin at magagamit natin sa tuwing tayo po'y nangangailangan. Though hindi naman fully insurance talaga itong PhilHealth, no? Pero ang importante rito ay mapakinabangan po ng pasyente na meron silang masasandalan at kampante silang magpa-check up at magpa-hospital tuwing sila po ay nagkakasakit. At isisingit ko na lang po, ito, uso ngayon itong ang rabies. Ito pong may mga viral videos po ngayon na tinatamaan ng rabies, nakakapanlumo po, no? May panic nga po ngayon, no? Nagpapanik sila na dagsa po ang nagpapabakuna. At kanina nasagot nyo, 5,000 lang po ang sinasagot sa rabies. Baka yung mga kababayan natin sa takot, ayaw na pong magpa-injection dahil mahal ang babayaran. At lalo na pag talagang positibo na kailangan nila magpa-inject, baka maring taasan nyo po ang inyong coverage para hindi po matakot ang ating mga kababayan na magpa-injection at magpa-gamot dahil meron pong PhilHealth na masasandalan nila. Napaka-importante. Alarming po ito eh. Hindi lang to time is of the essence dito. Pag ikay nakagat ng aso, ang bilis niyan. Hindi yan pwedeng sandali ano ba ito? Tingnan muna natin yung aso. Baka nagluya. Mamaya na lang ako magpa-check up, hindi pwede. Dapat punta kagad sa ospital. Punta kagad sa health center, check up kagad. At kung kailangan magpa-injection, injection kagad. Dapat tumugon kagad ang gobyerno dahil buhay po rito ang nakataya dito. Mr. Chair, pwede makasingit. Apo. Thank you, sir. Yeah, talking about rabies, bukod sa merong anti-rabies vaccine sa humans, meron din sa animals. I think may budget dyan sa LGU. In fact, even the Department of Agriculture nagbigay ng budget sa mga LGUs. Do we have someone from the DILG here? And
Department of Agriculture? Kasi dapat ma-implement yung pag-vaccinate sa mga hayop bago ito makakagat. So is there anybody from the DLG? Bureau of Animal Industry online? Sir? Okay, meron ba? Kasi mas maganda yung approach na i-vaccinate natin yung mga pets. Base po sa data, parang more than 50% ng mga nakakagat at nagpapa-injection ng anti-rabies vaccine ay mga pets. And then, a little more than half of that, yung mga stray dogs. So dapat, yung LGU, alam ko nabigyan ng budget yan o may sariling budget yung LGU, nagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets ng mga mahirap nating kababayan. O nagbibigay ng anti-rabies vaccines doon sa mga stray dogs or kunin yung stray dogs, i-vaccinate, and then yung pwede pang pwedeng ampunin, hindi, paampon. Nobody from DLG nandito? May taga DLG? Kasi nga sabi ni Mr. Chair, totoo nga alarming na itong rabies. In fact, like I said, I think last week, galing ako sa San Lazaro Hospital, and natutuwa naman ako dahil meron silang sistemang nakalatag kung paano nila tugunan yung pila by the hundreds. Mr. Chair, 800 to 1,200 on a regular day ang nagpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro. Now, kung merong din sa mga namamatay sa rabies. Attorney Monsalud, are you there online? Kayo pong DILG? Yes, Mr. Chair. Good. Andiyan ka pala, kanina ka pa. Sabi ko, DILG, hindi ka umiimik. Kung hindi pa binigay sa My akin. apologies, Mr. Chair. Yes po, regarding po sa query niyo po, meron na pong allocation. Pwede po mag-allocate yung mga LGUs para sa procurement po ng vaccines. Kaya nga, Yes. allocate. Pero ang tanong ko, na-implement ba yon na nagbibigay ang LGU? Kasi alam ko yung Bureau of Animal Industry, yung Bureau of Department of Agriculture, nagbibigay ng budget sa LGU Yeah, okay. para sa anti-rabies vaccine sa mga animals, sa mga pusa at aso. Na-implement ba yon? Okay po. With respect to that po, Mr. Chair, if the committee, honorable committee so desires po, we will submit po yung consolidated report po from the concerned bureau para po makapagsabi po kami sa makapag-comply po kami dun sa query niyo po regarding implementation po. Pero hindi mo ba alam kung meron bang programa ang bawat LGU sa buong Pilipinas para dun sa pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets, pusa at aso? Kasi may budget yan eh. Yes po. Galing sa Department of Agriculture. So far po, the DLG po has issued circulars regarding the implementation of Anti-Rabies Act po. With respect po dun sa specific programs po ng LGUs, i-coordinate po namin sa concerned bureau po para po malaman kung sino po yung mga compliant na LGUs dun sa provisions po ng Anti-Rabies Act. So hindi nyo po alam kung sinong compliant at sinong hindi. So far po, i-coordinate pa lang po namin kasi last night lang po kami naka-receive ng invitation
But rest assured po, Mr. Chair, na So hindi niyo po alam. Alarming na nga po itong rabies sabi nga ni Mr. Chair. mm, So hindi mo pa alam. so far, Hindi na pag-uusapan natin yung rabies. Apa. Kaya nga pinatawag ka rito. Sa reason ba't ka nandito? Apa. Para magbigay ka sa akin ng tamang sagot yes para po. malaman ng lahat na meron palang anti-rabies vaccine para sa mga animals na libre. At ito yung mga lugar na compliant. Okay po. At hindi mo alam. So far sa legal po, hindi po namin alam. Sa implementation side na po ito, Mr. Chair. So, but rest assured po, magsasubmit po kami ng report po from the Concerned Bureau. I-require po namin na mabigyan kami ng report po. Ayun, magbibigyan na siya ng report. Sabi Yes, mo. actually, this is an official, medyo malabo pa siya, Mr. Chair, pero mag-submit po kami ng... Kahit na malabo, magbasa ka Okay ng po. konti. Ano meron dyan? So far, Para wala. may pakinabang ka naman. Okay. So, Mr. Chair, isa table lang po kasi so far di namin alam kung paano i-interpret tong table nito, but as I can see po, okay. Nakikita po sa consolidated report po na to na lahat po ng regions na nakalagay kung ilan yung mga nabakunahan na, tsaka yung mga number of recorded human incidents of rabies po. hindi human, animal ang ibig Ano ba? Sorry. Yeah. My apologies, Mr. Chair. But yun po, nandito po yung mga data regarding po sa mga Pakicheck. recorded. Sir, ayaw na kitang pahirapan. Pakicheck na lamang po kung compliant ba ang lahat ng mga taga-LGU doon Yes sa pagbibigay ng free anti-rabies vaccine sa mga So, cats and dogs. Yes po, Mr. Chair, compliant naman po. As of March 2025 po, I see that around 400K po yung total na nabakunahan na po. 400,000 From, yes po, 400,000 po. nationwide. Yes po, sir. At alam mo ba kung ilan ng pets, aso at pusa sa Pilipinas? Wala po. Millions. Yes po. So, ang I layo believe. masyado. Baka pwedeng taas-taasan niyo pa po siguro Okay po. yung compliance, Sige po. nitong mga taga-LGU. Okay po. Dapat may gagawin po kayo monitoring and then siguro makipag-coordinate din kayo sa Bureau of Animal Industry kasi doon ang gagaling yung pondo. Kung nagagamit man tama Yes yung po. pondo, baka hindi. Baka nabubulsa na lang po. Apa. Okay? Yes po. Rest assured po, Mr. Chair. Thank you po. sir. Thank you, Mr. Chair. Okay po. Salamat, Senator Raffy. May we hear from PhilHealth your updates no sa kung anong ginawa ninyong mga reforma at let me just flash sa screen. Ito yung sa maalala ko na inyong pinangako na so far na inyong natupad at yan yung mga commitments ninyo during budget hearing last year. Pinagmamalaki ko kayo dahil yung mga pinangako ninyo natutupad nyo naman po, pero tingnan nyo po yung iba, baka marami pang dapat ninyong gawin. Itong single period of confinement policy, it's done already, implemented na ho ba yan, no? Ito yung bawal magpa-cover po muli sa the same sakit. Halimbawa, nagka-pneumonia ka, the second time within 90 days, bawal i-cover ng PhilHealth, tinanggal na nila. So it's done. Ito pong 45-day benefit limit policy, tinanggal nyo na po yan. So ibig sabihin, hindi na limitado sa 45 days ang inyong coverage. Salamat. Ito pa ang importante rito. Ito pong inyong pinangako to introduce emergency packages in lieu of the 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours ang mga pasyente bago ninyo i-cover. Pambili na lang sana ng gamot. Naging blurred. Huwag niyong i-blurred. Baka sabihin hindi nyo to pa rin yung pangako nyo. Yan. Para maklaro ng mga kababayan natin. Yan. Yung importante po yung inyong pinangako na yung i-repeal po itong anti-poor policy such as 24 hours confinement policy. Sabi niyo mag-introduce kayo ng emergency packages para hindi na kailangan magpa-admit ng 24 hours. Pambili na lang ng take-home medicine kaysa naman magpa-admit sila ng hindi kailangan. So pinag-aralan niyo na po yan. I'm sure. Sana meron na kayong updates yan. Mahingi sana natin. Ito pong dental benefit package.
Yan, isinulong rin yan ni Senator Raffy noon na yung check-up sa ngipin dahil sa amin sa mga probinsya, iba sinulid ginamit pang ibot sa ngipin. O yan, Mr. Chair, makasingit. pinush rin po yan ni Yusek Chong noon. O. Yung sa pustiso, natupad na po ba yun? Yung libreng pustiso? Parang hindi pa yata kasama yung pustiso. Hindi pa yata. Parang check-up lang po ito. Please explain nyo po, PhilHealth, kung anong benefit packages sa dental ang pwedeng i-avail ng mga kababayan natin. Check-up sa mata, sabi nyo, at libre salamin. Mr. Chair, Opo. kasi maraming pupunta sa akin sa Action Center ko, mahirap ng kababayan, na nangangailangan ng pustiso. Sinabi ko na sa pilit to nung dati, sabi nila pag-aaralan daw. I think the predecessor of Dr. Edwin Mercado, what happened to it? Diba si Yusek Chong nandito noon, na sabi sige pag-aaralan. So hanggang ngayon, napalitan na, ikaw na yung bago, pag-aaralan nyo pa rin. Dapat magbigay tayo ng libreng pustiso, lalo sa ating mga senior citizens. Maski na hindi senior citizens, mga hirap na kababayan, because tingnan nyo, yung taong walang pustiso, dalawa yan mahirapan siya makahanap ng trabaho. Pangalawa, nabubuli siya. Nawawalan siya ng self-confidence. Pangatlo, hindi siya nakakain na maayos. Yung nutrients, hindi na pupunta na maayos sa kanyang katawan. Because kulang siya ng ngipin para ma-process, ma-chew yung food. Bakit din lang tayo magbigay ng libreng pustiso? Pinangako ko na po yan sa mga pupunta sa Action Center. Sabi ko, sabi ng PhilHealth, pag-aaralan daw nila. So, sir, bago ka mapalitan, siguro kailangan may push. Parang legacy mo, sir, di ba? Para kung halimbawa wala ka na sa PhilHealth, kunyari, mapalitan ka na, akin yan. Di ba? Di ba, Yusek Chong? Why don't you do that, sir? At least yung sabi mo yung yung libreng palinis, Yes. Thank Tama you. na po yan. tinupad niyo po yung pangako niyo. In fairness doon sa dating secretary, what's his name? I mean, President Mr. Emmanuel Ledesma, no? Ledesma, sinunod niya. Dami niya mga sinunod na sinabi ko sa kanya. Pero ito na lang po isa, yung hirit ko pustiso. Pwede ba, Dr. Mercado? Sir, pag-aaral. Pag-aaralan naman. Meron na ho kasing dental packages. Pero yun pong affiliation ng mga dentist ongoing pa po. Kasi kailangan pong ma-accredit din yung mga providers. Meron na ho dun sa Philippine Dental Association din po kaming kausap. So, Bakit daw kailangan ng affiliation? kasi po may kontrata po sa pagitan po ng PhilHealth bilang nagbabayad at saka po Then- meron then- din Na-implement yun na ba yun? Yung para mag-invite ng mga dentist na magkaroon ng affiliations yes po. sa inyo? Yes po. So ilan na po ang nag-submit? Of course, lahat ng dentist yan magsasabi ng oo. Kasi dagdag income. Mr. Chair, si Yusek. Mr. Chair, if I may share also, when I came into DOH, wala pong accreditation or how do you call it? Accreditation ang mga dental facilities. So hindi po sila makaka-claim sa PhilHealth because it is public funds that we will be dispersing. So when I came in, although that's part of the UHC law, Section 27, if I am not mistaken, na kailangan lahat ng health facility should be regulated to meet up with the standards. So ngayon po, the AO is upcoming. Final revisions na lang daw po. And then, it's not under my cluster po kasi. So, Wala, teka mama, bago ko makalimutan. Di ba, meron na kayong dental package, libre. So, ibig sabihin, marami na affiliated na mga dentist. all DOH hospitals po that has their dental division is accredited already, O kaya Mr. nga, Chair. so Opo. yung mga accredited na hospital na under DOH, then magbigay ng libreng pustiso para doon na pupunta yung mga taong walang ngipin na gusto magpapustiso ng libre. Kaysa naman hintayin natin sa pagputi ng uwak bago kayo mag-complete yung affiliation. Yes, Mr. Chair, I am willing to work well with PhilHealth as one of the people who will do the guidelines regarding pustiso and other dental packages po, Mr. Chair. Kailan po kaya yun? Yusek? I'll just be waiting for the advice of the good PCEO. Ako po, I'm really willing to help out on Thank you. this kasi po yung dental benefit package na yan po ay
Isa po yan talaga sa aking pinush last year Yes. as one of did the that, yeah. practitioners of the dental profession. So, baka naman yung sa pustiso mo, mapabilis natin. Baka sa susunod na hearing ni Chairman Senator Bongo, meron na kayo maibalita sa amin na meron ng binibigyan ng libre pustiso sa mga accredited Actually, Yusek Chong is a dental clinics sa DOH. dentist. Isa po siya sa nag-suggest along with Senator Tulfo during the time of Ledesma. PCEO Emmanuel Ledesma. At na-implement po ng ating doktor, very competent PCEO president po natin. He's a doctor, Senator Rafi. And I'm sure pag-aralan niyo po ito na sana po totoo po yun, no? Mapakinabangan rin po ng mga kababayan natin. Dahil napaka-importante po itong dental. So sa ngayon, pwedeng i-explain niyo po sa mga kababayan natin ano bang pwede nilang ma-avail ngayon dito sa dental benefit package. Speaking of postiso, may lumapit po sa akin sa Cebu 2 years ago, humingi ng postiso. Hindi naman po siya kasama sa mga package. Napilitan po ako na maghanap po ng dentista doon sa Cebu dahil napangakuan ko po. So sana po ma-consider niyo po ito na mapag-aralan na masama. Not only check-up, but itong mga pasta. Kasama ba ang pasta ngayon? Hindi po. So, ba't hindi yan natin isama yung pasta? Yeah. Actually, Mr. Chair, nung unang nag-meet kami and moving forward po kami, ang next namin is the restorative. And then yung restorative po yun yung pasta, tapos susunod po natin yung dentures, kahit full dentures or partial dentures. So ibig sabihin hindi lang po yung full dentures ang makakasama doon sa package. Hindi pa lang po kami ulit nakakapag-meet nung group who initiated because we formed a TWG with regards to the dental packages po, Mr. Chair. So maybe next week we will convene the soonest time possible po, Mr. Chair. Salamat. Totoo po yun. Malaking bagay po yun. Magiging legacy niyo po yun sa ating mga... Just like you said, Mr. Chair, sa office ko, sa Action Center ko, almost every week may pupunta roon ng mga humingi ng tulong sa pustiso. And there are times na even if they don't ask for it, nakikita ko habang humingi ng tulong, walang ngipin. Kaya nandun yung wala silang self-confidence. Kaawa-awa. Tapos nabubuli, tinatawag silang bungal, tinutukso. At ang pinakamasaklap dyan, hindi sila nakahanap ng trabaho, Mr. Chair. Sinong tatanggap? Especially kung ikaw security guard, kung ikaw ay mag-apply sales lady, hindi ka matatanggap sa work. Hindi naman nila kaya dahil wala silang pera. Wala nga silang perang pang NBI clearance, yung pa kayong pustiso. So dapat mag-umpisa sa pustiso yon. Magkaroon ng self-confidence yung tao. So, Yusek Chong, mapapangako niyo ba by the end of this year, meron tayong dental package na libre na yung dentures? With the help of PhilHealth, Mr. Chair, we will be working on it the soonest time possible, Mr. Chair. How about yung Dr. Mercado? May papangako, may commit mo by the end of this year? Meron ng libreng dentures para sa mga mahirap nating kababayan? Yes, sir. Babalangkasin po namin yung alatuntunin ni Yusek Chong. Perfect. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Tatandaan namin yan dahil isa yan sa ating pinaglalaban talaga itong dental benefit package. At malaking tulong yon kung pati yung pasta or pustiso ay inyong masasama. Hopefully, sana po masama nyo. And anyway, ito pong sa coverage ng optometric services and devices. We commend the approval of the optometric benefit packages, no, for 0 to 15 years old, which covers excuse me, comprehensive vision assessments, prescription eyeglasses including frames and lenses, and follow-up consultations. Paano naman po yung mga senior citizens natin? Since sabi nyo kasama lang is 0 to 15 years old. Paano po yung may mga halimbawa, no? Itong vulnerable to visual impairment, maasahan ba natin na masasama yung mga senior citizens natin? Anyway, itong sa inyo naman, early detection or prevention. But how about the senior citizens? Sila po yung mas nangangailangan ng libreng salamin.
Kasi tayo, pag umabot tayo ng 50, medyo malabo na yung, ako sa totoo lang, nararamdaman ko na rin, mahirap nang magbasa ng maliliit na letra pag umabot ka na ng 50 years old. Go ahead po, President Mercado. Thank you po, Mr. Chair. Ang inuna po muna namin po yung medyo malala po yung katarata. So yung katarata po, kinover na po namin hanggang 600,000 po yung paglalagay po ng mga lente para po mas matagal po at mas maganda po yung outcome. Pero aralin po namin ngayon dahil tapos na po yung curative nga, ano naman po yung gagawin namin po doon sa preemptive, which is the eyeglasses po. So, Chair Makasingit, how about dun sa ear exam? Pati yung hearing aid. Meron ba kayong programa niya na libre? You should have. If I may, Go ahead po, sir. sir, if I may, thank you very Pinangako much. sa akin niya dati ni Dr. Ledesma na magkakaroon ng programa na libre yung check-up sa tenga at libreng hearing aid. So parte po nung newborn screening po, yung pagsiscreen po nung tenga. So yun po ay may hearing test na kino-cover po ng PhilHealth para po ma-detect yung maaga pa lang yung mga batang may hearing problem. At covered po namin yung paglalagay ng hearing aid po sa mga bata po. Sa mga matatanda po. Yung inuna po nga namin po yung mga curative po yung mga operasyon. Okay lang po yun. Of course, I applaud you for that. Pero dapat magbigay din kayo ng hearing aid para sa mga senior citizens, lalo na. Isa rin pong kailangan pong daanan ng aming mga i-cover na mga technology packages po ay yun din pong approval ng Health Technology Assessment Committee. So yun po ay nakasaad din sa batas natin na pinag-aaralan po yung mga technology po na talagang meron pong visa para po bago namin bayaran. So, ibig sabihin, hindi katiyakan mabisa ang technology na hearing aid para makarinig yung tao? Yun po ay titiyakin pa po muna namin kung meron na pong nakalista doon sa No, tanda sir. po Kung ng- gusto niyo po, sir, kaya niyo gawa ng programa na yung hearing aid ay pwedeng just like sa dentures na maging libre na para sa mga senior citizens natin. Okay yun. Sabi mo, nagbibigay ka ng hearing aids sa mga bata, di ba? Technology. So, anong pinagkaiba ng hearing aid sa mga bata versus hearing aid sa matatanda? Hearing aid is hearing aid. Come up with a program, sir. So, at the end Sige of this po. year, sir, sisingilin ka namin, bukod sa postiso, libreng hearing aid sa mga senior citizens. Kahit na hindi senior citizens, sa mga hirap nating kababayan, na kailangan talaga ng hearing aid, sir. Okay, sir? Salamat. Salamat, Senator Raffy. Ito, balikan lang po natin yung pinangako ninyo. Ito yung coverage for assistive devices such as wheelchairs. Paki-check lang po kung na-implement nyo na. It's done. Written here. It's done. Itong check-up sa mata, libreng salamin, emergency outpatient services, inclusion of the diagnostic tests such as CT scan, PET scan, MRI, angiogram. Napakahalaga po nito. I heard na pag emergency cases, sinagot nyo na po 500,000 o pag heart attack. Am I correct? So heart attack, pag hindi pa nag-heart attack, wala kayong prevention na baka mas maagapan, na mas maaga. Baka pwede nyong pag-aralan yan. At ito, napakahalaga, chemotherapy. Ang hirap pong may sakit sa cancer, no? At itong chemotherapy, I heard ng inyong cancer fund ay underutilized ang DOH. Please check nyo ng mabuti na it's underutilized kasi maring masagot nyo po ito sa Ted Herbosa. Sabi nyo maraming mga dapat na sundin na guidelines. Bakit hindi nyo luwagan yung guidelines para ma-utilize nyo itong cancer assistance fund kesa naman mabalik yung pondo sa National Treasury na hindi mapakikinabangan. Sa totoo lang po, ang daming hospital, ang daming mga cancer patients na nangangailangan ng tulong pa rin hanggang ngayon. Hindi lang nila alam kung saan sila pupunta. At nabanggit nyo kanina, kailangan maring mag-avail sila ng MAIP program bago sila matulungan sa
yung may mga sakit ng cancer, bakit kailangan pa dumaan sa MAIP? Kung andyan nga yung Cancer Assistance Fund na solely for cancer patients. Tinaasan nga natin. In fact, during the past 2 years, ako mismo nag-push tayo na madoble yung pondo ng Cancer Assistance Fund. So marami po mga kababayan natin, mahirap po magka-cancer, sa totoo lang po. Talagang pilay yung pamilya pag nagkasakit ng cancer. At napakahalaga nitong chemotherapy sessions. Paano nyo ba mapakinabangan yung cancer assistance funds na hindi masasayang at mababalik sa national treasury? Sisingit ko na lang po while discussing all of this, Secretary Ted, about this cancer assistance fund. Thank you po, Mr. Chair. Meron tayong Cancer Assistance Fund sa GAA ng Department of Health. Ito po ay naitalaga dahil sa ating National Cancer Act. So, ang naging problema na nadatnan ko, iilang centers lang ang inaccredit ng ating regulatory facilities to disburse this Cancer Assistance Fund. Nung una parang 7 tapos naging 36. Pero 87 po ang ospital na pinatatakbo ng Department of Health. At ang cancer po number 2 sa causes of death ng Pilipino. So sabi ko talagang hindi ma-access yan kasi nga ang lalayo pa ng mga regional hospital natin kasi hindi naman yun talaga eh. So iniisip namin ngayon, una sabi ko luwagan na yung pag-accredit basta may oncologist at merong doktor kasi kinabit nila sa facility pag-license ng facility to be a cancer center. Kasi yun yung nakasulat dun sa batas. Sabi ko, di luwagan nyo basta may oncologist na pwede mag-provide ng chemotherapy, kailangan pwede yan. Tapos pag available din yung mga MRI, CT scan, kasi yung Cancer Assistance Fund, hindi lang sa gamot, pati sa diagnostic po, pwede siyang gamitin. Tapos, ang pangalawa, nakita ko rin, yung ating mga oncologist, medyo bago na yung ginagamit at piniprescribe na cancer medicines. Wala pa siya doon sa Philippine National Drug Formulary. Pag ang pera po ay national government money, hindi namin siya pwedeng bilhin kung wala siya ginagamit ng mga oncologist. May iba silang preferred, mas bago, mas epektibo. So yung, kaya nasabi ko yung MAIP nalagay po namin sa special provisions ng MAIP na pwedeng magbayad ng mga gamot, especially chemotherapeutic agents, na wala sa Philippine National Drug Formulary. So parang nagba-band-aid solution pa kami. Pero ang maganda po talaga maluwagan, ang payo ko dapat yung Cancer Assistance Fund ma-divide sa lahat ng DOH hospital para ma-access ng mga cancer patients. Yun ang talaga. dapat ninyong pag-aralan. Kesa naman ma-unutilize, underutilize, hindi magagamit at mababalik sa national treasury. Ilan pa kayang mga kababayan nating mahirap na may mga cancer na sakit ang makikinabang, ilang buhay pang masasalbar dito? Yun ang problema dyan, Sected. Kindly gawan nyo ng paraan. Gaya ng sinabi ko kanina, kung gustuhin talaga, magagawan talaga ng paraan. It's purely initiative. Initiative lang po. Gawan nyo lang po ng paraan. At alam ko, as doctor, mas alam nyo po yung trabaho na yan. Mas alam nyo po. Importante lang rito sa ating pagsiservisyo, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa mo Pilipino. Hindi ka magkakamali dyan. Tulungan po natin. Sayang eh. Sayang po. At ito pa, marami pa kayong mga pinangako na hindi pa natutupad. So just review it at I'm sure marami pa yan. Yung top 10 mortality diseases, it's ongoing. Yung 50% across the board, it's done but still maliit pa rin, no? Sabi kanina nga, kahit na dinagdagan nyo ng 50%, it's less than 1% pa rin ang kino-cover doon sa pinakita ni Senator JB ng hospital billing kahit na tinaasan nyo ng 50%. Kukunti pa rin ang mako-cover ninyo. Ito, importante po, libreng gamot. Isa rin po ito sa inyong pinangako at pinirmahan, yung outpatient drug benefit packages. Libreng gamot. Ang dami po mga kababayan natin na may hawak na reseta. Humingi ng tulong. Baka pwedeng gawan nyo na po ng paraan na pumunta na lang po doon sa hospital. Covered naman ito ng PhilHealth, lalo na po yung mga basic medicines po
na hindi na nila kailangan pang magmakaawa sa amin, sa politiko, kahit kanino, sa mga officials, para i-avail po yung libreng gamot. Ito lang po ang tandaan ninyo parati. PhilHealth, para sa health po ng Pilipino. Baliktarin nyo. Health po ng Pilipino. PhilHealth, health ng Pilipino. Hindi kayo magkakamali pag yan ang parati nyo isipin. At yun po, marami yung inyong pinangako. Balikan nyo lang, tuparin nyo lang, at ako bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po ito, yung inyong mga pangako hanggang hindi nyo po na tutupad ang inyong mga ipinangako. Mr. Chair. Go ahead po, Senator JB. Incidentally, bago tayo mag-move on, nabanggit na rin po yung tungkol sa cancer because I was also the principal sponsor of the National Integrated Cancer Control Act. And yung implementation to, Secretary Herbosa, was just 2022, no? So medyo bago pa. So we're still in the, kumbaga, may birth pains pa. At first, Mr. Chair, 500 million lang nalagay natin sa Cancer Assistance Fund. Now it's 1.2 billion. And sayang naman, Mr. Chair, malaki-laki rin yung 1.2 billion kung magagamit, if it can be utilized. Siguro na po, Secretary Herbosa, just let us know kung kinakailangan, if we need to make an amendments para po mas papabilis. Gaya na sinabi niya, we are as the sponsored author, mas gusto natin ma-utilize to because alam mo, pag cancer talaga, parang kaya nga natin pinasa itong NICA is to give chance kasi pag may cancer minsan parang nawawala na pag-asa. So sayang naman 1.2 billion if we will not be able to utilize, no? So let us know if any amendment are needed para po mas maging madali para sa inyo so that a lot of cancer patients, especially Filipinos, can avail of the Cancer Assistance Fund. Salamat po, Senator. Gusto ko lang sana i-report, talagang chine-chair ko yung National Integrated Care Council kasi may council yan. And talagang doon ko nalalaman yung mga problema. So, as you said, bago pa lang siya, so marami pang birthing pains into its implementation. Pero malaking tulong po. In fact, ang nakita ko, malaki pala ang incidence ng cancer na late stages. Ibig sabihin nun, mahina tayo sa screening. So ang tinututok ko ngayon, number 1 cancer sa babae, breast. Magkaroon ng mammography at sabi ko nga sa PhilHealth, gawing libre na yung mammogram every year sa ating mga babae 40 years old. Ganun din yung sa cervical cancer, yung pangalawang cancer. So sa cervical cancer, nakakuha naman ako ng pera kay President para sa HPV vaccination kasi yung bakuna, yung cervical cancer, mapiprevent mo with vaccination of our 9-year-old children. Pero ang epekto nun later pa pag tumanda na yung ating mga babae. Pero importante pa rin yung screening. So gusto naming ma-shift talaga yung pera na na-allocate na 1.8 billion para more on screening, early detection, early treatment, mas maganda ang resulta po. Yes, Sir Chair, Secretary, that's good also, no? Medyo nakakabahala din na marami late stages na ang detection. So, one of the aims, Mr. Chair, of the UHC, the NICA, is yung prevention. So, if you can utilize para po earlier stages, if we can also information campaign, if we can improve yung sa screening, sa yun nga pong mga check-ups, no? If we can use it para sa prevention. Kasi it will save us much funds, money, kung ma-early detection kasi pag lumala na, that's costly for the family and for government as well. Di ba? Magastos para sa atin. So, Mr. Chair, with your indulgence, balikan ko na po siguro si PhilHealth. Yung pong case rates po natin kasi ang nangyayari, no, yung participation kanina, as I mentioned, 18% ang average, pero minsan may 1%, 10%. Yung pong lagi kasing nagiging rason ng PhilHealth is yung they cannot do anything about it because yun lang po yung case rates. So, ang tanong ko lang kay Dr. Mercado, as the new PhilHealth head, yung pong case rate adjustment, gagawin na rin po na ba natin para so that we can increase the participation of PhilHealth. No, kasi I remember yung pong cases natin matagal na and it needs to be adjusted. Sige po, Doc. Thank you po, Mr. Chair. May ginagawa ko kaming pag-aaral ngayon base po dun sa prevalence o yung pinaka-limit na
naapektuhan po o malaki po yung sakuna na dinudulot na sakit at yung pinakamalaki po yung perang nilalabas or out of pocket. So may ginagawa na po kami din na kung ano po yung mga treatment na kasalukuyan meron tayo na maganda po yung epekto. So yun po yung inuuna naming i-adjust po. Either po ay sa Z-benefit package na yun po yung malalaki. Kaya yung katulad po nung sa breast cancer, yung chemotherapy po, nakalagay na po yun sa breast cancer. Kaya umakyat po ng 1.2 million po kasama na po yung chemo. At meron din po kaming tinatawag na reinforced case rate. Inuuna po nga namin yung mga case rates na kailangan po namin last. And from what of course, siguro kulang din tayo sa information campaign. Mr. Chair, yung pong Z benefit packages, medyo malalaki yun no? Tulad na lang po ng for kidney transplant, 600,000 dati yan, no? Yung pong open heart surgery, that's about 500,000 at least. Tapos yung pong severe pneumonia, nasa 300,000. So, ito po yung mga hindi kulang sa information. Pero with the Z benefit, okay po yung Z benefit packages, at least nandun po yun. Kaya lang, ang dinidiscuss kanina ni Senator Bongo, yung concern namin, nakakalungkot kasi halimbawa po, 200,000 ang bill. Tapos ang sagot lang ng PhilHealth is 8,000 pesos. No? Parang hindi nararamdaman. I hope that under your leadership, this will change. Yung participation ng PhilHealth will increase. No? Na yung 18% kung gagawin natin, at least, Mr. Chair, kung 30% man lang, 40% o kung 50% at least, masarap sa pakiramdam ng pamilya at ng pasyente na halimbawa 200,000 yung bill nila. Kung sinagot ng PhilHealth at least 70,000 to 100,000, para ang laking bagay nun. So I'm hoping that the PhilHealth under your leadership will change, will adjust the case rates, no, so that yung participation natin will increase. Again, our target, alam naman na ni Chairman Bongo yan, ang target natin, yung out-of-pocket expense of every Filipino, dapat po mapaliit natin. And that's the aim of UHC. And I know under your leadership, we're confident that PhilHealth this time will be on a different direction. No? Na dapat ngayon maramdaman. And I'm hoping the administration, yung gobyerno, kahit na sinong administrasyon o gobyerno, pag yung public service na, yung health services natin is successful, malaking bagay, ang gandang nun, that will be a big plus to any administration or for government. Kasi nararamdaman ng tao Hindi naman natin ini-expect na 100%. But at least yun, 30% or 40% or 50% at least participation, malaking bagay na po yun. Dr. Mercado. Salamat, Senator JB. Tama yung punto ni Senator JB. Tayo naman dito, hindi naman natin in-expect na totally kaya niyong sagutin lahat ng hospital billing. Sa dami ng cases ninyo, 9,000 cases. Ang punto lang namin dito is isagad niyo po ang inyong tulong. Hanggat kaya, isagad niyo na po. Isagad niyo na po yung tulong ninyo sa mga kababayan natin na wag na kayo magkaroon ng excess funds. Kung meron kayong excess funds, tulong niyo na lang sa mga pasyente. At ang target nyo dapat is to lessen the out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Tandaan nyo lang parati yung word, PhilHealth, health para sa Pilipino. Diyan lang tayo umikot po. Salamat, Senator JB.